say this, Philippines, put your hope in the Lord, for with the Lord is unfailing love, and with Him is full redemption. He Himself will redeem Israel, or He will redeem Philippines for all their sins. Tayo po ay manalangin. Our gracious makapangyarihan, O God, at sa iyo, Panginoon, kami, Panginoon, lumalapit. Sa iyo, Panginoon, kami nagtitiwala, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na may kasagutan, O God, na kung ano man, Panginoon, ang aming pinagdadaanan ngayon sa mga nararanasan po namin, O God. So, Lord, we pray, Panginoon, na Ikaw, Panginoon, ang Diyos na patuloy, O God, na humahawak ng aming buhay. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na nakakaalam, Panginoon, kung anong bukas, O God. That's why we are here to trust on you. Lahat, Panginoon, ay pinagkakatiwala po namin sa iyo, O God. So, Lord, hindi po hadlang, Panginoon, yung aming sitwasyon para hindi tumulog sa iyo, Panginoon. Wala po kaming rason para hindi ka sambahin. Wala po kaming rason, O God, na hindi manalangin sa iyo. At wala po kaming rason, O God, na hindi magpasalamat sa iyo. Yes, Lord. Marami pong salamat, Panginoon. Alam namin, O God, na araw-araw, minuminuto, segundo ng buhay namin ay kasama ka namin, O God. Marami pong salamat, O God. At sa hapong ito, O God, alam niyo po, Panginoon, na marami po kaming dalangin sa iyo, God. At alam din po namin, Panginoon, na hindi pa namin nasasambit ang mga dalangin nito, Panginoon. Alam ko na, nanda mo na ang mga kasagutan, Panginoon. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong awat habag sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming pinapasalamatan sa iyo, Panginoon. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Maraming pangako sa ating tinatamasang
always and forever. Always and forever. Yes, Lord. Hallelujah. Sa ating pagpapatuloy na Amen. Hallelujah. pag-awit sa Panginoon, sabayan natin. Sabayan mo kami. Yes, oh God. Lord. Ang grace ng Lord is sufficient para sa atin lahat. Amen. Amen. Hallelujah. Yes, oh God. Jesus, my help, I call out your name. I cast my cares on you. Jesus, my hope, my tower of strength. My faith has found you. I see your fears wanted for me. Yes, Lord, when I look to the cross, I see grace, by your sacrifice. I see love reaching for me. Precious blood was innocent sacrifice. Healing flows, setting you free. I see grace, yes, Lord. Spirit of sin, afflicted and tried. Yes, oh God, you made the surprise. Bearing my curse, you set me on high. Your hand has moved life. I see your tears wanted for me. When I look to the cross, I see. Yes, oh God, I see grace. I see grace by your sacrifice. I see love reaching for me. Hallelujah. Precious blood was innocent sanctifies. Healing glows, setting me free. I see grace by your sacrifice. I see love reaching for me. Precious God, was innocent sacrifice. Healing glows, setting me free. Hallelujah, Jesus. Gawin natin panalangin ito. Jesus, my help, I call up your name. I cast my cares on you. Jesus, my hope, my tower of strength. Hallelujah. My faith has found in you. I see your tears wanted for me. Tingnan natin ang Panginoon. When I look to the cross, I see. Hallelujah. I see grace, seen by your sacrifice. Ang pag-ibig ng Panginoon. I see love reaching for me. Precious blood was innocent sanctified.
your sacrifice. I see love reaching for me. Precious blood washes and sacrificing close, setting me free. I see grace, oh, I see grace, I see grace. Hallelujah, Lord, we praise you, oh God. Hallelujah. Tunay nga na ang biyaya mo ay sapat para sa amin. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Okay, magandang hapon sa lahat. Amen. Amen. Patuloy tayong maglingkod sa Panginoon Amen. na in spite na patuloy ang ating enhanced community quarantine ngayon. Mayroon tayong mga mahabang oras upang sambahin ang Panginoon, purihin siya at mahabang panahon na ating igugol para sa ating mga panalangin sa hapong ito. Medyo mainit lang ang panahon. Super. Mainit ang panahon at natutuwa naman tayo sa according to the report na curve na ang result ng COVID-19 sa Pilipinas. Meron hindi na dumami yung mga infected, kundi unti-unti nang mababa yung number Amen. at inasikaso na lang yung mga positive para gumaling sila. Dapat nasa quarantine pa rin tayo ngayon at marami na ang parang nadi-discourage sa kanilang buhay dahil sa matagal na panahon na hindi nagawa ang mga nakasanayang gawin at marami na ring mga kababayan natin nahihirapan dahil sa kakulangan ng mga pangangailangan, kanilang mga financial at material needs. But I believe sa mga anak ng Panginoon, God is faithful and God continues to supply our needs. Salamat sa Panginoon dahil kasama natin siya sa araw-araw. At sa ating panahon ngayon na parang dependent lang tayo sa mga reports kung anong nangyayari sa labas, nangyayari sa ating mga lipunan at sa iba't ibang bansa sa pamagitan ng television report, sa mga social media, at marami tayong na sagap na balita. Yung iba, totoo naman, but mas maraming mga fake news ngayon. At maraming mga fake na vlogs. At kung minsan parang hindi mo na alam kung saan ang paniwalaan mo. Dahil marami na naging vloggers at kung minsan hindi pa nga na confirm yung mga reports nila, pinapublish na. And we are bombarded with different kinds of reports. But as Christians, ano ba ang dapat nating paniwalaan? Of course, ang pinaka basis ng ating pananampalataya ay dapat manggaling sa salita ng Panginoon. Amen. At upang mapagtagumpayan natin ang pandemic na ito at labas tayong victorious in these times, bigyan nating pansin ang salita ng Panginoon at
kung may mga Bibles kayo, samahan niyo po ako sa oras na ito sa Ephesians chapter 6. Basahin po natin mula sa verses 10 hanggang sa 20. Okay? 10 to 20. Ephesians chapter 6 verses 10 to 20. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Yeah. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand firm. Then with a belt of truth buckled around your waist, with a breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that has come from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God, Amen. and pray in the Spirit on all occasions, with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Pray also for me, that whenever I speak, words may be given me, so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains. Pray that I may declare it fearlessly as I should. This is the word of the Lord, written by Apostle Paul to the Ephesian believers. At ito din po ang ating devotion sa hapon ito. Amen. Manalangin muna tayo. Panginoong Diyos, salamat po sa oras na ito Yes, O God. na kasama ka namin, Panginoon, Yes, Lord. sa aming mga pamamahay. Salamat, Lord, sa buhay ng mga kapatiran na kasama namin ngayon, Lord, na nagpupuri sa inyo. Yes, Lord. And we are united in spirit Yes, O God. as Amen. we stand firm in the faith, O God. Kaya, Panginoon, salamat po sa oras na ito na kasama ka namin, Panginoon, sa magitan ng iyong banal na Espiritu at ng iyong salita, Panginoon, na nagbigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Ang aming dalangin, Panginoon, na pakalinisin mo, Panginoon, ang aming mga puso at isipan. Ano man, Lord, ang mga kadungisan sa aming buhay, aming sinisurrender ito sa paan ng aming Panginoong Isus. And Lord, you prepare our hearts and mind, Yes, O God. so that, Lord, as we ponder upon your word this afternoon, we will be strengthened in the faith, Amen. and that we will be ready to pray in all occasions, O God, Yes, Lord. as is written in your word, O God. Kaya, Panginoong Diyos, salamat po sa bawat isa Yes, O God. na kasama namin ngayon, Yes, Lord. na nagpupuri at nagsasamba sa inyo sa Amen. pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Itong mga lines na ito sa Ephesians chapter 6 verses 10 to 20, nagka-focus ito sa ating prayer in all occasions. At before we come to prayer session, praying all kinds of prayer and request, and also praying for all the people of the Lord. Amen. Mayroong mga guidance si Apostle Paul dito, at sinabi niya, finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Ang ating kalakasan
ay hindi magagaling sa ating sariling ability or knowledge, but our strength must come from the Lord. Amen. We need to claim that power that comes from the Lord by trusting His word and obeying what He commands to us. Yes. And the commands are here. Number 1 is put on the full armor of God. Put on. We can imagine that we are like soldier in the Old Testament, no? That kasi hindi pa naman automatic yung gamit nila noon. Hindi tulad ngayon, no? Yes. So, mayroon silang number 1 dito upang makatayo sila, makipaglaban sa kanilang kalaban. Kailangan naka-full armored ang isang kawal ng Panginoon. Mandirigma. At sa ating panahon as Christian, we will be fighting not against flesh and blood but by authorities, powers, and the powers of this dark world and the evil spiritual forces of the evil in the heavenly realms. So this is a spiritual struggle. Ano man ang ating mga pinagdaanan ngayon, hindi lang ito dahil sa physical na kalagayan natin, hindi ito dahil sa climate change, hindi ito dahil sa pandemic, but this is a spiritual struggle because the evil one also implored this power of darkness. And itong mga viruses, mga pandemic, or any kind of sicknesses, this will belong to the powers of darkness. At inalaw man ito ng Panginoon, this is to judge the nations who are not believing in God, but at the same time, it is a testing and a trials for those who believe in God. So, dalawa po ang purpose niya. And Apostle Paul teaches us here to have that full armor of God na nasa sa atin. At kanyang na-identify dito, the full armor of God. We need to stand firm with the belt of truth buckled around our waist. Ibig sabihin na dapat yung kung ano man ang katotohanan sa Word of God, katotohanan sa mga naririnig natin araw-araw, katotohanan sa mga nangyayari sa ating paligid, that must be built in sa atin. And with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of Christ. Maging laging handa tayo upang ating ipangaral ang kaligtasan ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin na readiness of our faith. Ating pa ay laging handa upang umayo, upang ipangaral ang salita ng Panginoon. That is the readiness of our faith. And of course, the shield of faith. The shield of faith, dahil kailangan natin yung ating yung ating pananggalan, yung ating pananampalataya sa Panginoon. Dapat hindi tayo nadideceive dahil maraming mga fake na mga balita ngayon, fake na mga aral tungkol sa kaligtasan, and maraming mga news na nagdi-deceive sa mga tao upang maniwala sa mga kasinungalingan. That's why God is teaching us through the writings of Apostle Paul that we should take the shield of faith. And sabi nga dito, to extinguish
all the flaming arrows of the evil one. Dahil si Satan, marami siyang mga flaming arrows. Lahat ng mga ideas na tinitira sa atin araw-araw mula sa umaga hanggang gabi. Maraming mga issues, maraming mga reports, maraming mga balita na hindi katotohanan. Yung iba doon may mga news reports na nakaka-discourage kasi pag nakita natin yung mga nangyari sa ating lipunan, kung minsan para bang hindi na nakaka-encourage. Diba, exaggerated. Diba naman, hindi naman totoo. That's why sa ating pakipaglaban sa buhay, we must have this shield of faith lagi. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Dahil ang tinatamaan ng mga darts ni Satan, the flaming arrows from the evil one, ay ang target niyan is sa ating ulo, sa mind. That's why the helmet of salvation is very helpful, so that we will not be a victim of the attack of the evil one. Amen. And the flaming sword, which is the Word of God, meaning to say sa ating pagkipagdigma sa laban ng buhay, in the spiritual aspect, we need the Word of God. Yes. Upang patuloy tayong maglingkod sa Panginoon, patuloy tayong maniwala sa Panginoon, at patuloy tayong manampalataya sa Kanya. Ano man ang mangyari araw-araw, good and bad, still we can trust the Lord, because this is the testing of our faith. Amen. Kaya kung nandito pa tayo sa ganitong sitwasyon ngayon, huwag tayong mainip. We'll just be patient, because God is doing many things in the world to correct what is happening in the world today. And God is still teaching us to value our life more than the things that we acquire in this world. In fact, nakakaawa na ating nalaman na marami sa ating mga frontliners, lalo na yung mga doctors at nurses, na nakipaglaban sa COVID-19, at instead na maging matagumpay sila sa laban, sila pa yung unang namatay. They gave their life, and of course we consider them the heroes of our health, because they gave their life for the nation. But as Christians, dapat hindi po tayo ma-discourage, but we need to trust God na ano man ang mga nangyari, ito yung mga pagsubok lamang sa ating pananampalataya. And the purpose of these trials is to hamper us in our faith, para hindi na tayo lumago sa ating pananampalataya. But huwag tayong magpatalo. Kailangan maniwala tayo sa Panginoon na anuman ang mga pinagdaanan ng bawat isa ngayon, that is the trials and testing of our faith. We need to trust God, and we need to have this full armor of God within us, so that we can fight the fight of faith with a belt of truth buckled in our breastplate of righteousness in place in our front, and we must be ready to share the gospel anytime, anywhere. Kahit nga through this live streaming, we can share sa magitan ng video cam. Pwede tayong mag-share ng gospel, pwede tayong magtawagan, pwede tayong magkumustahan, and we can disciple others also. So maraming paraan, but Lord willing, pag na-left na itong enhanced community quarantine, we have time to gather again, to
mingle with other people, we will continue to share the gospel of the Lord Jesus Christ. Amen. The salvation is only found in the Lord Jesus Christ. And huwag tayong mahiya na gamitin ang salita ng Panginoon araw-araw sa ating buhay. Maging online man, maging offline, or wherever we are. Because the Word of God is the sword of the Spirit. And we can conquer our enemy by using the Word of God. And lastly dito, ang ating pinaka-role ngayon sa hapon ito is to pray. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Amen. So ito talaga yung purpose ng Panginoon dito. Na sa ating pag-pray, all kinds of prayer and requests. Mula sa ating personal, family needs, sa mga kapatiran, church activities sa ating bansa, at maging sa buong mundo. And I believe, ang pinaka major nating prayer request is to pray for the salvation of the souls of our kababayan. Yes. Kasi ang kaligtasan ang pinaka-importante sa lahat. Ang mga material, financial, at mga economic needs natin is just secondary dahil hindi naman natin madala sa langit yun. Iwan natin dito sa mundo ito. Ano man ang ating naangkin, ano man ang na-accomplish natin, hanggang dito lang yan. But what we can bring to the second life, which is the eternal life that God is promising us, is our faith to trust Him. And those people who have received the Lord Jesus Christ by our testimony and how we teach them about the Word of God. Kaya mga kapatid, patuloy tayong manalangin sa hapong ito. Panalangin po natin ang bawat isa Amen. as the Word of God is teaching us to pray in all occasion and all kind of requests. And we should be alert. We should keep in mind, and we need to pray for one another. Let us pray. Dakilang Panginoon, salamat po sa hapon ito Yes, okay. na ang bawat isa, Panginoon, ay handang magipag pray sa anumang mga prayer request Yes, okay. in all occasions. Yes, okay. And Lord, we thank you for our brethren who are with us this time. Saan man sila, Panginoon, ngayon. May your Holy Spirit be with us. Amen. And Lord, we ask your hearing to listen to our prayers, O God. Yes, okay. And we commit to you the rest of our time, this prayer session, mula ngayon hanggang matapos ni Lord ang prayer session na ito. Kami po ay nagpasalamat dahil ikaw ang Diyos na nakikinig sa bawat sa amin. Yes, okay. Salamat, Panginoon, na may assurance kami na kahit kami po ay nasa sa aming mga pamamahay. Yes, okay. But Lord, we thank you that we are connected in you and we are connected with one another to the power of the Holy Spirit. Amen. Yes, sir. Distance doesn't matter, O God, Yes, sir. because we believe by faith that you are always with us Amen. and you listen to us. You never leave us nor forsake us. Amen. So we claim, Lord God, the answers to our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Hallelujah. Ngayon, dapat po tayo sa ating Offering. offering na pag-lead ni Sister Lenny. Magandang hapon po. Magandang hapon sa lahat, mga Amen. kapatid ko. Hindi hadlang yung malayo sa isa't isa. May paraan ng Panginoon para maabot kung ano yung mensahe niya ngayon at ipaabot din natin kung ano yung ating mga panalangin. Amen. Dumako tayo sa ating gawain din, isa sa gawain, yung pagbibigay. Mhm. Samahan niyo po akong buksan at basahin natin sa
Kawikaan 3, Mhm. versikulo 9. Sabi po dito, si Yahweh ay handugan mo, Mhm. bahagi ng kayamanan. Pinakamainam na ani mo sa kanya ay ibigay. Mhm. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw. Mhm. Sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Mhm. Amen po ba? Amen. Ito, palagi itong nababasa na to pag, pagdating sa pagbibigay. Pero, ito nga, sabi nga dito, si Yahweh ay handugan mo. Mhm. Talagang ito ay inutos to ng Panginoon. Handugan natin siya. Kung tutusin, hindi naman niya kailangan to. Kaya lang, doon niya mapapatunayan yung kung gaano rin tayo ka eager na magbigay sa Kanya. Amen. Makatulong sa Kanyang gawain. Mhm. Makatulong sa Kanyang ubasan, sa Kanyang iglesia. Mhm. Na siyang pinaghuhugutan natin ng spiritual blessing. Mhm. Upang ito ay abutin. Sabi nga dito, bahagi ng kayamanan. Ibig sabihin kung ano yung blessing na tanggap mo, Mhm. handugan mo siya. Sabi nga dito, pinakamainam. Pinakamainam, ibig sabihin yung first fruit yun. Mhm. Wag yung kung alin yung Leftover. tira-tira, yung leftover mo, yung nabibigay mo sa kanya. Hindi. Kailangan, paghawak natin sa pera, kumuha tayo kaagad ng para sa kanya, i-separate natin yun. Para sa kanya. Yun ang yung pinakamainam. Mhm. Kasi sabi nga dito, nang sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw. Sabi nga, kung ikaw ay nagbibigay talaga at ikaw ay yung generous ka, Mhm. talagang aapaw ang blessing mo. Amen. Tapos, ako nga diba senior na nga ako, Mhm. hindi nga ako kasama sa SAP. Mhm. Yun lang inaasahan namin yung binibigay ng barangay. Mhm. Pero, Ayuda. yun nga, yung ayuda. Pero, hindi ko nakikita yung aming lalagyan ng aming bigasan na yung pinakadulo ba, hindi ko Mhm. nakikita. Kasi sa tuwing maya-maya may nag-aabot, kagaya ng isang araw, inabutan na naman kami na hindi namin ina-expect yun. At may itlog pa. Opo. At organic pa. Organic. Kaya, salamat din sa mga ginagamit ng Panginoon para mapunuan Mhm. yung ating pangangailangan. Sabi nga, God uses people para i-bless tayo. Amen. So, yun na nga yun, hindi tayo matutuyuan, yung sisidlan natin, katulad ng banga natin, Mhm. hindi matutuyuan kundi palaging meron. Amen. Yun ang gawin natin, magbigay tayo. Kung familiar sa inyo yung sobre, yun po yung lalagyan natin. Alam ko naman na lahat generous naman talaga. Mhm. So, ito lang, inaano ko lang na dito natin ilalagay yung ating gifts sa Lord, yung ating ihahandog sa Panginoon. Amen. So, pagpalain po tayo ng Panginoon. Mhm. Glory to God sa ating pagbibigay. Sige po, gayon din po, i-extend na rin po natin yung ating mga kamay sa ating mga blessing na ibibigay sa Panginoon. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa wisdom na ibinibigay mo sa amin. Salamat po sa generous heart, Panginoon, na binibigay mo sa amin. Nais din po namin, Panginoon, na handugan ka, Panginoon, ng pinakamainam. Mhm. Nais din namin, Panginoon, na sumunod sa iyong mga salita, Amen. Panginoon, para sa gayon, pagpalain mo rin kami. Hindi naman sa lagi namin naantay yung pagpapala mo, Panginoon, kundi tunay nga na makabahagi rin kami, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon. Amen. Salamat sa iyo, O Diyos, magamit nawa ito, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, O Diyos. Ito ang aming samot dalangin, in Jesus' mighty name. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Okay. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating prayer sessions. Okay, para naman po sa ating prayer sessions, but before that, nais nating magpasalamat sa Diyos, no, dahil may mga nakaka-chat po ako sa Facebook na kung saan nakaka-bless po dahil kung saan pa daw yung
kung merong tayong mga pinagdadaanan na pandemic, doon pa daw nila nararanasan na hindi nauubusan ang kanilang yung bigasan. Sabi nga niya, noon daw yung kanilang bigasan laging nawawalan, pero ngayon daw yung kanilang bigasan ay laging puno. So makita niyo yung pagpapala na binubuhos ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay talagang umaapaw siya. So kaya patuloy tayong magtiwala at patuloy na dumulog sa Panginoon sa oras na ito. So, ang first item na ating ipagpipray is pray for our online worship this coming Sunday. So, ipagpipray po natin ang bawat churches na may mga participation. So, ipagpray natin ang ating preacher ngayong Sunday sa lahat ng mga pastor na nagpa-participate sa ating online service. Pagpipray po natin. And then, pangalawang item po, ipag-pray po natin ang Logos GMA family. Pag-pray natin na patuloy tayong magiging matatag, patuloy tayong magiging malakas, no? Matatag sa ating pananampalataya at patuloy yung kalakasan ng ating pangangatawan. So, ang patuloy lang tayo mag-iingat. Ingat tayo at magiging masunurin tayo kung ano man yung mga inuutos sa atin. So, Logos GMA family yung pangalawang item po. At pangatlo po, ipag-pray po natin ang ating mga kapastoran, yung local pastors and local churches. So, local pastors and churches, GMA and General Trias, Pastor Abby, Sister Yoli, Pastor Almario and Sister Grace, Logos Molino, Logos Santa Rosa is Pastor Eric and Sister Joanne, and Logos Alonga po, Pastor Al and Sister Beth, and Logos Ordanita is Pastor Jihan and Sister Joy, and Logos Ormoc City is Pastor June and Sister Jocelyn, and Logos Iloilo is Brother Ryan, Sister Abby, and Sister Lisani. So, yun po ang ating mga local churches and local pastors. At yung pang-apat na item po, pag-pray po natin ang Logos International Churches and Pastor. Pastor Doy of Canada, Pastor Jan of Taiwan, Pastor Alan of Korea, Brother Jeff ng Hong Kong, Sister Hermie Pistano ng Macau, Pastor Rene ng Australia, Pastor Romy ng Dubai, and Pastor George ng Qatar. So, kasama pa din natin Sister Elena at si Brother Ray sa Logos Qatar. At panglima po yung ating evangelism. So, even na mayroong pandemic ngayon, patuloy pa rin tayong maghayag ng salita ng Panginoon. Gamitin natin na platform ang social media at magiging kung merong mga tao na naghingi ng mga counseling sa atin o magiging encourager pa tayo. Magiging prayer warrior tayo sa kanila. So yun po. At number 6 na item is we pray for the Philippines. So, ang ipag-pray po natin sa Philippines is itong dinadanas po natin na COVID-19 sa ngayon. Pag-pray natin yung mga leaders natin. Pray for the President and sa mga senators, Congress, yung DOH, and then i-pray yung IATF and yung sa DSW. So, pag-pray natin sila. And the 7th item is pray for the frontliners, mga doctors, nurses, medical teams, and yung mga local frontliners natin na kasama sa Logos GMA, kina Brother Bimbo, pag-pray natin sila yung protection kasi mga panggabi yung kanyang duty, and si Brother Oli na na-assign din sa mga checkpoints, no? At si Brother Bong na kasama sa mga naman siya yung sa distribution of goods naman si Brother Bong. So we pray sa ating mga katatayan na involved po sa tumutulong po sila sa ating
mga public servant din sila. So, yun po. And 8 po, ipag-pray natin yung God's provision sa buong bansang Pilipinas, no? At na yung provision ng Panginoon ay hindi po tayo kukulangin hanggang sa matapos itong pandemic na ito. Yung bisaya ng Panginoon ay hindi mauubos yung provision ng Panginoon sa buong Pilipinas at sa bawat isa po sa atin. And number 9 na item is yung ating mga OFW. So, lagi nating ipanalangin yung ating mga OFWs. Alam ko na sa mga nananalangin, memorize na po ninyo, no? Sa Saudi, si Brother Mer, lagi nyo nga isama sa panalangin, yung protection ng Lord. At we pray na gamitin siya ng Lord na ipahayag din ang salita ng Diyos sa mga kasamahan niya. So, si Brother Danny, hindi po natin alam kung nasa Pilipinas na po siya kasi after niyang makarating dito sa atin sa Maynila, I think undergo pa yata siya ng 14 days quarantine. So, pag-pray natin si Brother Danny at yung Sodi family. Pag-pray din po natin Sister Marivic, no? Sa Hong Kong, yung aking mga kapatid, sama din natin sa prayer. At pag-pray natin si Sister Portia, si Brother Reynan, na nasa barko din siya, si Sister Dali, Sister Badet, si Brother Josh, at saka si Sister Janice. So, pag-pray natin sila yung sa Japan. And yung mga may karamdaman. So, pagpatuloy natin ipag-pray ang mama ni Sister Sheila, si Nanay Marilyn, no, yung total recovery kay Nanay Marilyn. Pag-pray din natin Sister Judith, no, na sa kanyang karamdaman. At sa ngayon, sometimes nagsistruggle po siya sa kanyang ngipin. So, pag-pray natin na mabigyan na ng lunas. And pag-pray din natin si Nanay Edith, si Sister Rosemaline. So, ito lang po yung nasa listahan ko po na may mga karamdaman. So, kung alam niyo na kung sino may mga karamdaman, sama na rin po ninyo sa prayers. Pag-pray din po ninyo si Nanay Louie, no? Si Nanay Louie, isama din natin siya sa prayer. At yung isa pala, yung nagsisimba natin dyan sa atin, si Sister, yung nagtatrabaho sa Quezon City, yung kaibigan ni Sister Susan, nakalimutan ko yung pangalan niya, na may mga struggle sa amo niya. So, sama natin siya sa panalangin. Kaibigan po siya ni Sister Susan, na nagsisimba dyan sa atin dati, pero ngayon nasa Quezon City po siya. And then, ipag-pray po natin ang ang 10 na item po, ang pag-pray po natin ang yung ating opening of classes, no? Ito yung pinahabol ng ating opening of prayer coordinator kanina. Sabi niya, isama daw itong opening of classes ngayong August 24, 2020. So, sabi niya na marami din yung mga bagay na dapat ayusin sa DepEd. So, yun po yung 10 item na ipapanalangin po natin. Yung una hanggang 3 items, Sister Lenny, 4 at saka hanggang 7, Pastor, at saka yung 8 to 9, ako po ang mag-pray. Sige po, samahan niyo po kami sa panalangin. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Tayo po ay manalangin. Una sa lahat, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo, O Diyos. Amen. Ikaw ang aming Diyos na buhay na nakikinig sa amin sa bawat Yes, O God. panalangin namin, Amen. Panginoon. Salamat sa iyo. Linisin mo ang aking puso, Panginoon, upang malayang makarating sa iyo, Panginoon, ang aming mga panalangin. Amen. Una sa lahat, Panginoon, dinudulog ko sa iyo, Panginoon, yung aming worship service sa Sunday, O God. Yes, O God. Bawat churches, Panginoon, na involved, Panginoon, sa aming gawain sa Yes, Sunday. O God. Amin pong pinapanalangin na ihanda mo palagi ang puso, Panginoon, samahan mo, lalo higit sa lahat, Panginoon, yung siyang nag-organize, Panginoon, si Pastor Eric, Yes, O God. na taga Santa Rosa, Panginoon, Logo Santa Rosa. Salamat sa iyo, maging Sister Joanne. Yes, O Salamat God. po sa iyo, Panginoon. Nawa ko, Diyos, lahat na gagamitin mo sa Sunday, kasihan mo ng iyong banal na dugo.
Salamat po sa iyo, Panginoon. Amen. At pag-pray din po natin yung Logos GMA, Panginoon, ang bawat family, Panginoon. Yes, oh God. Unang-una, Panginoon, yung spiritual strength nila, Panginoon, namin. Kasama po ako doon. Maging strong kami sa aming nararanasan ngayon. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan at hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Yes, oh God. Magmula sa family po ng Amante family, Brother Ned, Sister Judith, PF, Yamas family, Sister Lolit and Brother Ray and kids, Yes, oh Panginoon, God. dalangin ko po Diyos, maging Sister Aya, Yes, oh God. Panginoon, ang Nationalist family, Amen. yes, O God, ang Litis family, Panginoon, Yes, Reyes oh family, God. O God, Yes, salamat sa iyo. Felix family, Panginoon, Yes, salamat oh po, God. O God. Ang Garcia family, O Yes, God, okay. salamat sa iyo. Si Ate Merly, ang Monteo family, Juneda family, Yes, Panginoon, okay. salamat po, O Diyos. Ang Sodi family, O Yes, oh God, God. Yes, sila Mai, Sister Marlene, O God, lang po, O Diyos, na bigyan mo Amen. sila ng spiritual strength, Amen. Panginoon. Yes, oh God. Maging, O God, maging safe sila, Panginoon, sa Amen. sila naroon. Abutin mo ng iyong mapagpalang kamay, abutin mo ng iyong mahabang kamay, Yes, oh Panginoon. God. Lahat ng aming mga pangangailangan, O Diyos. Yes, oh God. Hindi kami panghinaan, O God. Bagkus, O God, kayo na po ang humawak sa amin, Yes, Panginoon. Lord. Salamat po sa buhay ng mga kapatid kong ito, Panginoon. Lalo na, O Diyos, yung mga hindi namin, Panginoon, na nababanggit yung pangalan, O Diyos. Yes, Ikaw lamang, Panginoon, ang nakakaalam na nag-church po sa amin. Maging yung Loyola family, O God, si Yes, Chiso O at God. saka si Lovely, O God. Salamat sa iyo, Panginoon. Gawin din, O Diyos, dalangin ko rin, Panginoon, yung aming mga pastors, locally, Panginoon. Umpisa natin sa Santa Rosa, si Pastor Eric, Yes, oh si God. Sir Joanne, Panginoon. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, spiritual, Amen. Panginoon. Yes, oh God. Maging si Pastor Almario, O Diyos, and Sister Grace, O God, at yung mga anak niya. Yes, Dalangin oh ko, Panginoon, na patuloy mong i-bless ang family nito, Amen. Panginoon, sa kanyang kasipagan, O Mm. Diyos, sa kanyang mga pamamaraan na alam ko, O Diyos, dinudulog nila sa iyo, Amen. Panginoon. Yes, oh God. Sa wisdom na binibigay mo sa kanila, Panginoon. Mhm. Salamat po, O Diyos. Gayun din, Panginoon, yung aming pastor sa Olonga po, Panginoon, si Pastor Al Bondad, Panginoon, Mhm. si Sister Beth, si Kevin, si Kim, Panginoon, na Yes, oh God. ginagamit mo, O Diyos, sa worship service every Sunday. Salamat Yes, oh sa God. buhay nila, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos. Gayun din, Panginoon, si Pastor Hans and Mhm. Sister Joy, O God. Use them mightily, O God. Yes, Lord. Salamat din, Panginoon, sa buhay ni Brother Ryan, Sister Abby. Panginoon, Yes, Lord. si Pastor June and Sister Jocelyn, O God. Yes, oh God. Salamat po sa lahat ng family locally, Panginoon, yung Yes, buong oh God. Logos, Panginoon. Amen. Locally, O Diyos, salamat sa iyo. Salamat, Lord, at hindi mo kami pinababayaan, bagkus, O God. Kami po ay nililingap mo. Lahat Amen. kami, Panginoon, sinasamahan mo. At alam namin, O Diyos, naramdam namin ito, Panginoon, sa iyo. Kaya maraming salamat sa iyo, O God. Yes, oh God. Marapat lang, O Diyos, na ibalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at Yes, pagsamba oh God. ng sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. and Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay. Dumako na po tayo sa mga prayer request. I-pray po natin ang Kamuti. mga Logos International Churches and Pastors Mhm. ng ating bansang Pilipinas at ang mga frontliners, Yes. maging ang evangelism. Mhm. Dalangin po tayo. Dakilang Panginoon, sa oras na ito kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo. Yes, oh God. At Lord, itinataas namin sa inyo ang buhay ng aming mga kasamang pastors Mhm. sa Logos sa International. Yes, oh God. Tataas namin, Lord God, ang buhay ni Pastor Doy, Mhm. and Sister Reggie, ang kanilang mga anak, maging ang kanilang mga kasamahang pastors sa Canada, Yes, oh God. from Edmonton, Calgary, Vancouver. Vancouver, and Toronto. Lord, sa mga oras nito, Lord, patuloy na tataas namin sa inyo ang kanilang buhay, ang kanilang mga ministry, at patuloy, Lord, na
tulungan niyo po sila Mhm. na lumago ang gawain sa lugar na yan. Yes, oh At God. Lord, pakaingatan niyo po ang mga leaders. Yes, Lord. Give them good health and strength, Yes, oh God. wisdom to continue, Lord God, to minister to the brethren in Canada. Amen. Maging Lord, ang aming pastor sa Australia, kay Pastor Rene, kay Sir Agnes, sa kanilang mga anak at apo, maging sa kanilang mga kapatiran sa pananampalataya, Panginoon. Yes, oh Ang God. aming prayer, O God, na patuloy mo silang pakaingatan, O God, sa mga panahong ito, at i-bless mo, Lord, ang kanilang buhay. Yes, oh At God. patuloy, Lord God, na may hayag ang iyong banal na salita sa Amen. lugar ng Australia at sa ibang lugar, Panginoon, na kung saan may pagkataon silang ihayag ang iyong banal na salita. Yes, oh God. So we pray for their protection and guidance. Yes, oh God. And Lord, although nasa pandemic din sila, Panginoon, but we pray na pagtagumpayan pa nila, Panginoon, ang anumang mga trials na kanilang pinagdaanan ngayon. Heavenly Father, we also pray for Pastor Alan Nagadon in Korea, maging ang kanilang mga anak, Panginoon, na nag-aaral doon. Patuloy, Lord, pakingatan mo ang kanilang buhay. And I pray, Lord God, that you'll supply their needs. Yes, oh God. Lord, maging si Sterling at si David, Yes, dito oh sa God. Pangasinan, Panginoon, patuloy mo Amen. silang pakingatan, O God. Continue, Lord, to be with them. Supply, At anuman, Lord, ang mga pangailangan, I'm praying, Lord God, that you will supply their needs also Yes, according to Lord. riches in Christ Jesus. Lord, magkalayo man sila, but I'm praying, Lord God, that you will comfort them. Yes, oh Another, God. dahil lang na, Panginoon, ang kanilang hangarin upang ihayag ang iyong banal na salita Yes, oh God. sa especially, Lord God, sa Korea. I pray for protection ni Pastor Alan sa kanyang pagbiyahe sa araw-araw, Panginoon, at sa pagbisita sa kanyang mga kapatiran sa pananampalataya. And Lord, continue to bless the brethren in South Korea, Lord. Yes, oh God. Maging, Lord, sa Hong Kong. gawain sa Hong Kong, I'm praying, Lord God, for Brother Jeff and Sister Jeline. Sister Gilin, maging ang mga elders at mga leaders, Lord God, ng church, Yes, oh God. maging mga kapatiran, Panginoon. I'm praying, Lord God, that you will continue to bless them Yes, oh God. and make them, Lord, grow in the spirit of unity Yes, and oh God. knowledge, even in times of trials and pandemic like this, Lord Yes, oh God. God. I'm praying that you continue to protect everyone. Give them Amen. good health and Yes, oh strength, Lord, God. Salamat upang po. patuloy silang maglingkod sa inyo, O Yes, God. oh God. Maging, Lord, ang mga kapatiran sa Macau, sa leadership ni Sir Hermie, Lord, tulungan niyo po sila. At ikaw, Panginoon, manguna sa mga kapatiran, kung saan man sila, Lord, gather. I'm praying, Lord God, that they will continue to grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Amen. Malayo man sila, Lord, sa kanilang mga pamilya, but I'm praying that you will comfort them to the power of your Holy Spirit, O Lord God. Amen. Maging si Pastor John Silas, Lord God, at si Sister Amy, I'm praying, Lord God, for the protection and guidance. Yes, oh Your God. provision mo, Lord God, sa kanilang buhay sa Taiwan. Mhm. And Lord, maging ang lahat ng mga coordinators, Lord God, sa lahat ng mga churches. I'm praying, Yes, Lord okay. God, for your protection and guidance to them. Yes, Maging Lord. ang mga kapatiran, Panginoon, sa Logos Global Mission sa buong Taiwan. Pakaingatan Yes, niyo, okay. Lord, ang kanilang mga Amen. buhay at maging ang mga trabaho nila, Panginoon. Then, safety, Lord God, sa araw-araw. At patuloy, Lord, na sila'y lumago sa panampalataya Amen. Yes, sa inyo, Lord. kahit sila, Lord, ay malayo sa kanilang mga pamilya. I Yes, pray for your okay. comfort and guidance, Lord God, and protection. Maging, Lord, sa kay Pastor Rumi, na nasa Dubai, Panginoon, Yes, ingatan mo, Lord, ang kanyang buhay, at ang mga kasamaan nila, Panginoon, sa Dubai. Continue to make them grow in the faith in the Lord Jesus Christ. Yes, Na in okay. times like this, Lord God, kahit na malayo sa kanyang pamilya, Panginoon, but I'm praying, Lord, that you'll continue to comfort him also and provide the needs of his family, kay Yes, Sister okay. Joy, sa Danita, and Sister Jillian, at Sister Jihan, Mhm. at sa iba pa nilang mga anak, Panginoon. I'm Amen. praying, Lord God, that you'll continue to be with them.
And I'm praying also, Lord God, maging sa kanyang Pastor George, sa kanyang bahay, sa kanyang pamilya, Yes, O maging ang mga God. kapatiran, Panginoon, sa Qatar. I'm praying, Lord, na patuloy mong kaingatan ang bawat isa sa kanila. Yes, O God. Continue, Lord, to supply their needs. And Lord, I pray that they will continue to grow in the knowledge of Jesus Christ. Amen. Marami silang matutunan, Lord, in times like this, O God. At patuloy, Lord God, na i-bless mo kanilang buhay. Amen. Salamat din, Lord, sa mga blessings na kanilang pinaparating dito sa mga pastoran sa Pilipinas, O God. We thank you for them, O God. Amen. Lord, we pray also maging sa iba pang mga churches, Lord God, internationally. I'm praying, Lord God, that patuloy, Lord God, na mag-expand ang gawain at magkaroon pa ng ibang mga mission field Yes, O God. internationally. We are praying, Lord God, ang banal na Espiritu, Panginoon, ay patuloy na tumawag, Panginoon, ng mga manggagawa sa iba't ibang sulok, Lord God, ng buong mundo, Panginoon, upang maihayag ang iyong banal na salita. Yes, O God. Lord, we pray also even for the evangelism Yes, ministry, O God. Lord God, maging dito, Lord, sa Pilipinas. Times like this, Lord God, marami ang nangailangan ng pangangaral, O God. At Amen. marami ang wala pang assurance, Panginoon, ng kaligtasan ng kanilang Yes, buhay. O God. So, Lord, we pray that you'll continue to give us power and wisdom sa mga leaders, Panginoon, upang Amen. ma-reach out namin, Panginoon, Yes, O God. ang mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kababayan, Panginoon, na wala pang personal na relationship sa Panginoong Hesus. Amen. At Lord, bigyan niyo kami ng opportunity upang patuloy namin maihayag ang kaligtasan sa magitan ng kamatayan ng aming Panginoon Hesus sa krus ng Calvary. Lord, we also pray for our country, the Philippines, Lord Yes, God. O God. Yatas namin, Panginoon, sa inyo, sa oras na ito, ang bansang Pilipinas mula sa Pangulo, Panginoon, pakiingatan niyo po ang kanyang buhay. Yes, O God. Bigyan niyo sa Lord ng wisdom and guidance. Bigyan niyo sa Lord ng right decision para sa Yes, O ikabuti God. ng bansang Pilipinas. Amen. Alam namin, Panginoon, na marami siyang consider na mga issues, Panginoon, sa kaligtasan, sa provision ng mga pangailangan ng mga kababayan, Panginoon, at sa pagbalance, Panginoon, sa economy and health condition ng buong bansa. Lord, I'm praying that you will also protect his family Yes, O God. and loved ones, Panginoon, maging ang pamilya niya sa Davao at sa Iloilo at sa iba pang sulok ng Pilipinas, Panginoon. Yes, O God. Lord, I pray that you will also bless him Yes, O God. and maging ang kanyang cabinet members, Panginoon, Yes, bigyan mo sila ng Lord. wisdom sa kanilang mga gawain, Panginoon, mga decision, at kung ano man, Lord, ang mga kanilang nag-usapan, Panginoon, this may in line with your will and purpose sa Amen. Yes, bansang O God. Pilipinas. Salamat po. Lord, I'm praying also for the Vice President, Lene Robredo, Panginoon, pangingatan mo rin ang kanyang buhay at ang Yes, kanyang O God. pamilya at maging ang kanyang opisina, Panginoon, ang mga staff that will cooperate, O God, upang makatulong sa mga pangailangan, Lord God, ng Amen. Yes, O bansang God. Pilipinas. Yes, Lord. Maging, Lord, ang mga senators, we pray for their protection and Yes, guidance. O God. Thank Kanilang you, health, Lord. Panginoon, pakingatan mo sila, Panginoon, Yes, O God. na sa kanilang session, pagdating ng panahon, Panginoon, they can create laws and anything, Lord God, for the good of the country. Maging, Lord God, ang mga congressmen, we pray for their health and their family. Yes, Their O protection, God. give them Salamat wisdom, po, Lord God, Panginoon. sa anumang mga laws, Panginoon, na kanilang gagawin, Panginoon. Yes, O God. I'm praying that this will be for the good of the nation and for the good of everyone. Amen. At kailang Panginoon, pakingatan niyo rin po, Panginoon, ang aming mga governors, vice governors, mga board members sa province, sa kanilang mga ginagawa, Panginoon, para ma-address ang mga provincial level ng mga problema. Yes, Pakingatan Lord. niyo sila, Panginoon. Maging ang mga mayor sa local government, Lord God. Yes, O God. I pray for the council
Pangingatan niyo sila, Panginoon. Yes, Bigyan niyo, Lord. Lord, ng wisdom and guidance, protection sa Amen. kanilang sarili at maging sa kanilang pamilya, Panginoon. Patuloy niyo patuloy niyo, Lord, na i-bless ang kanilang buhay Yes, O God. at give them good health upang, Lord, patuloy na ma-address nila ang mga local needs ng kanilang mga kababayan, Panginoon. Yes, O God. Maging ang mga barangay captains and barangay kagawads, Panginoon. Maging sa mga subdivisions, Lord, continue to help everyone upang, Panginoon, patuloy na ma-address ang mga pangailangan ng aming mga kababayan. At, Lord, maging ang peace and order situation ng Pilipinas, Lord, we continue to Yes, pray God. that our nation, Philippines, Lord, will be in proper order, Lord God. Yes, O God. Lord, we pray also for the DSWD who are responsible in dispersing Yes, O God. the help para sa aming mga kababayan. Lord, kaingatan niyo ang kanilang mga buhay Yes, O at God. protektahan niyo sila, Panginoon. I'm praying for wisdom and guidance, Yes, O God. protection sa araw-araw, Lord God. Mm. We know na they are very busy, Lord God, para matugunan ang mga pangailangan ng aming mga kababayan, O Lord. Yes, O God. And we pray that you will continue to be with them, O Lord. Yes, Lord. Maging ang Department of Health, Panginoon, Yes, O God. patuloy niyo rin, Lord, i-guide ang bawat isa sa kanila, give them wisdom, Yes, O God. na ang kanilang mga desisyon sa araw-araw, Panginoon, maging kaaya-aya sa inyo, Lord God, and Amen. for the good of our kababayan, Panginoon. Lord, we pray for our frontliners, Lord, Yes, Lord. na patuloy na ipaglaban sa COVID-19 sa mga hospitals, Panginoon. I'm praying for the doctors, nurses, mga medtech and Yes, O pharmacists, God. Yes, Lord. maging ang mga attendants, Panginoon. Yes, O God. Not only in COVID-19 patients, but sa lahat ng mga pasyente, Panginoon, Yes, O na God. nandyan ngayon sa mga hospitals, Panginoon. We pray for their protection and guidance. I pray, Lord God, for their health and maging ang kanilang pamilya, Panginoon. Pakingatan mo rin, Panginoon, and provide their needs, O God, Yes, O God. through the hospital and through the government helps, O Lord God. We pray also sa lahat ng mga pasyente ngayon na nakaratay, Panginoon. I pray Yes, that you O God. will continue give them recovery, Panginoon, na mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ito sa kanilang buhay. I Amen. pray also for your provision sa kanilang mga financial needs na matugunan, Panginoon, ang mga pangailangan. We pray for your blessing to them, O Lord. Yes, O God. And Father, we pray also for sa iba pang mga frontliners, Panginoon. Maging ang mga militar, Panginoon, at mga kapulisan, Panginoon, na na-assign sa mga daan, Panginoon, Yes, O God. upang, Lord, patuloy ang peace and order, O God. I pray for their protection and guidance. Yes, O God. I pray, Lord God, na kahit sa panahon ngayon na sobrang init ng panahon, I'm praying, Lord God, na pakingatan mo sila. Na walang Amen. magkasakit Yes, sa O kanila, God. Panginoon. Yes, Lord. At maging ang kanilang pag-manage sa mga traffic lines, sa mga checkpoints, Lord, na maging maayos lahat, Panginoon, at sumunod ang mga kababayan namin sa mga rules and regulations, Panginoon. Yes, O God. Lord, maging ang mga peace and order, Lord God, sa mga provinces, sa mga bulubunduking lugar, Lord, I'm praying that you will protect our kababayan, Panginoon. Yes, O God. Salamat po. Na walang manggulo, Panginoon, but Yes, O that God. everything will be put into order, O God. Yes, O God. So, loving Heavenly Father, thank you that you listen to our prayers. Thank you that we have the assurance that you will be with us and guide us. And Lord, we pray that you will continue to bless the whole Philippines, O God. Yes, O God. Patuloy, Lord, ibuhos niyo ang iyong pagpapala sa bansang Pilipinas, Yes, O God. sa health, sa economy, sa progress, maging sa mga production, maging sa mga farm products, Lord. Yes, O Continue God. to bless. Yes, And Lord. maging sa tourist spots, Panginoon. I believe na nire-repair mo, Panginoon, ang mga lugar ngayon, mga ilog, mga bundok, at mga dagat, Panginoon. We are preparing this for the benefit of the Filipino people. Amen. Yes, O Kaya God. alam namin, Panginoon, na ginagawa mong lahat upang mapaganda ang aming lugar, O God. But Lord, we pray na kami, Lord, ay
makakuha ng aral sa ganitong sitwasyon upang mapangalagaan namin ang kalikasan Yes, na iyong okay. pinalagaan. Thank you for this. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Patuloy po tayong manalangin. Ipag-pray po natin ngayon ang ating mga OFWs, may mga sakit at ganun din yung God's provision at yung opening of classes. Okay po, tayo ay manalangin. Our gracious and Heavenly Father, marami pong salamat. Panginoon, na tunay Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, O God. Ikaw ang Diyos na manggagamot, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagpo-provide sa aming mga pangailangan. You are our Jehovah Jireh, Panginoon. Marami pong salamat, O God, na Ikaw ang may-ari ng lahat, Panginoon, kung anong meron kami, Panginoon. At marami din pong salamat, Panginoon, na hindi mo kukulangin, Panginoon, ang provision mo, Panginoon, sa buong bansang Pilipinas, Panginoon. At hindi mo kukulangin, Panginoon, ang provision mo, Panginoon, sa buong daigdig, Panginoon. Dahil ito, Panginoon, ay pagmamay-ari mo at hindi mo pababayaan, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, mga nanilikha mo, ang mga taong ito na precious, Panginoon, sa iyong harapan, O God. Lord, marami pong salamat, Panginoon. Tunay, Panginoon, na nararanasan po namin, O God, na Ikaw ang Diyos na patuloy na nagpo-provide, Panginoon, ng pangailangan ng bawat pamilya at pangailangan, Panginoon, ng aming bansa, Panginoon, ng aming bayan, O God. Lord, marami pong salamat, O God, na as we trust you, Panginoon, tunay ang yung pagtugon, Panginoon, ay nariyan, Panginoon, sa bawat anak mo, O God. And Lord, patuloy po namin dinudulog sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatiran, O God, na nasa malayong lugar, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, sa mga kapatiran, nagtrabaho, Panginoon, sa Saudi Arabia, O God. Lord, I pray for Brother Mer, Panginoon, ang iyong pag-iingat sa kanya sa araw-araw. Ingatan mo ang kanyang kalusugan, O God. Ingatan mo, Panginoon, sa lugar, Panginoon, na kung saan siya nagtatrabaho, Panginoon, at gamitin mo, Panginoon, ang kanyang buhay na magiging daluyan ng pagpapala, Panginoon, sa kanyang mga nasasakupan, O God. I pray, Panginoon, na bigyan niyo po siya ng katapangan, O God, yung courage, O God, to share your word, Panginoon, sa kanyang mga kasama, O God, sa trabaho, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na palakasin mo, Panginoon, ang kanyang pananampalataya sa iyo, Panginoon. And Lord, I pray din po, Panginoon, sa aming mga kapatid, Panginoon, na nagtatrabaho, Panginoon, sa bandang Hong Kong, O God, and Taiwan. Marami pong salamat sa kanilang buhay. I pray for Sister Marivic, Panginoon, sa kalakasan sa araw-araw, O God, sa kanyang pagtatrabaho at kasama ang aking mga kapatid, Panginoon, si Belle, si Harley, si Jane, O God, Lord, marami pong salamat sa pag-iingat mo sa kanila, Panginoon. At ganon din, O God, I pray, O God, sa mga Logos Hong Kong, Panginoon, na ang iyong pag-iingat, O God, sa bawat kapatiran, O God, doon sa Hong Kong, Panginoon. At ganon din, O God, sa mga kamag-anak po namin, O God, at sa mga kasama po namin, O God, sa bansang Taiwan, Panginoon. Marami pong salamat, O God, sa iyong pag-iingat sa kanila, O God. At ganoon din, Panginoon, ninadalangin po namin, O God, ang Sister Portia, Panginoon. Marami pong salamat sa kalakasan. At I pray, Panginoon, na patuloy na i-sustain mo po siya, Panginoon. I pray, O God, for your provision upon her, Panginoon, at lalo na, Panginoon, sa kanyang 4 na anak, O God. Thank you, Lord, na ang 4 na anak niya ay magkakasama sa ngayon, O God. Thank you, Lord, sa answered prayer, Panginoon, ang pamilyang ito, Panginoon, na mabuo, Panginoon, sama-sama, Panginoon, ang kanyang mga anak, O God. Patuloy ang pag-iingat mo, Panginoon, kay Sister Portia, at lalong magiging malalim siya, O God, sa kanyang pananampalataya sa iyo at ang pagtitiwala niya sa iyo, O God. Lord, thank you, Lord. At ganon din, O God, nagpapasalamat din po kami, O God, even sa buhay ng mga kapatiran po namin, O God, dito sa Japan, O God. Thank you sa buhay ni Sister Dali, Panginoon, Sister Badet, O God. Ganon din, Panginoon, sa
kay Sister Janice, Panginoon, kay Brother Yosh, Panginoon. Thank you, Lord, sa pag-iingat mo, Panginoon, sa kanila, O God. I-provide mo ang kanilang pangailangan sa araw-araw. At ganoon din, Panginoon, na sila, Panginoon, ay lumago sa kanilang pananampalataya, Panginoon. At thank you, Lord, din po, Panginoon, for the way, Panginoon, sinusustain mo, O God, ang pangailangan nila sa araw-araw. At ang pag-iingat mo, Panginoon, sa kanyang pamilya, sa kanilang pamilya, Panginoon, at sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas, O God. Thank you, Lord. At ganoon din, Panginoon, we remember to pray, Panginoon, ang aming mga kapatiran na mayroong karamdaman, O God. I pray, Panginoon, for Nanay Marilyn, for the complete healing, O God, na ipagkaloob niyo po sa kanya. At ganoon din, Panginoon, kay Nanay Edith, Panginoon. I pray, O God, na yung kanyang maintenance, Panginoon, ay padanas mo sa kanya, O God, na ikaw ang Diyos na kanyang manggagamot, Panginoon. At sa iyo, Panginoon, walang imposible, gaano man ka komplikado, Panginoon, ang kanyang nararamdaman, O God, Lord, iparanas niyo po sa kanya, Panginoon, ang kagalingan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Thank you din po, Panginoon, even kay Nanay Louie, palakasin mo po siya, ang kanyang physical na pangatawan, iyong patuloy na protektahan, Panginoon, si Nanay Louie, lalo na ngayon sa panahong ito, O God. Cover her, Panginoon, with your precious blood, Panginoon. Your divine protection be upon her, O God. Ganon din, Panginoon, ang mga kasama niya, Panginoon, sa bahay, even kina Joey, Panginoon, sa mga bata, ingatan niyo po, Panginoon. Cover them, Panginoon. At ganon din, O God, be pray din po, Panginoon, even kay Sister Judith, O God, na patuloy ang kagalingan na ipagkaloob niyo po sa kanya, Panginoon, even kay Sister Noemi, at sa mga kapatiran po namin, O God, na sa ngayon, Panginoon, may mga nararanasan, Panginoon, may mga karamdaman, in the name of Jesus, O God, alam ko po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na magpapagaling sa kanila, O God, even kay Sister Rosmaline, Panginoon, that every time na nandyan ang pangailangan niya sa kanyang gamot, Lord, ipoprovide niyo po, Panginoon, ang mga gamot na kanyang kailangan, O God. Lord, thank you din po, Panginoon, sa lahat ng mga kapatiran, Panginoon, patuloy na ingatan mo, at yung banal na protection, O God, sa bawat pamilya, O God. And Lord, dalangin din po namin, Panginoon, ang nalalapit na opening of classes this coming of August 24, Panginoon. Dinadalangin po namin na yung mga dapat ayusin, Panginoon, sa DepEd, give them wisdom, Panginoon, na nagmumula sa iyo, yung Department of Education, Panginoon. At ingatan niyo din po, Panginoon, ang mga kabataan, sa lahat ng mga estudyante, ikaw ang mag-provide ng kanilang pangangailangan, at yung pag-iingat mo, Panginoon, sa bawat mag-aaral, O God, at yung provision mo, O God, sa kanila, Panginoon. Marami pong salamat, at ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming binabalik sa iyo na may papurit pa sa salamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Okay, ang time natin is 6 o'clock na po. May sirena dahil 6 o'clock ang curfew ngayon. So, tapos na po tayo at manalangin tayo sa closing prayer. Then after that, we have victory song para sa pagtapos ng ating prayer session. Dakilang Panginoon, salamat po sa oras na ito. Yes, O God. Salamat sa iyong presensya, Panginoon, sa Yes, bawat O God. pamilya at sa bawat buhay ng mga kapatiran. Amen. Salamat, Panginoon, na naririnig mo ang aming mga prayers. Yes, Salamat, Lord. Lord God, sa iyong promisa that you will never leave us nor forsake forsake us. us. Kaya dakilang Panginoon, pagpalain niyo po ang aming mga kapatiran, saan man sila ngayon, Panginoon, mga kapatiran sa panampalataya at sa ibang mga lugar, Panginoon. Yes, O God. Father, I pray for your protection. Amen. Especially tonight, Panginoon, pakingatan mo ang bawat isa. Yes, O God. At Lord, patuloy na ibuhos mo, Lord God, ang mga blessing Yes, O God. sa bawat pamilya, Amen. sa bawat churches, Yes, Lord. sa lahat ng mga manggagawa, Panginoon. Amen. And loving Bini Father, I pray na bigyan mo kami ng excitement, Lord God, Yes, O na God. patuloy kami maglingkod sa inyo, and we will be excited again to
si Father, Panginoon, this coming Sunday, Yes. sa live streaming, Panginoon. Yes, O God. Upang synchronize kami, Panginoon, ay makapag-worship sa inyo. Yes. And Lord, mapangaral ang iyong banal na salita Yes, O God. through social media. Panginoon, salamat po sa lahat ng mapapala at pinabalik namin sa inyo ang pinakamatas na pagpuri at pagpasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Nais ko magpasalamat sa Panginoon Amen. dahil sa kanyang cross. Mhm. Tayo ay naligtas Amen. sa kasalanan. Salamat sa iyo, Lord. We praise you, O God. You are worthy to be praised. Yes, O God. Thank you For the cross, Lord. Thank you For the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail pierced hand, washing in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, Satan on the throne, crowned you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted high, Jesus, Son of God, darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, seated on the throne, crowned you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted high, Jesus, Son of God, darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Worthy are you, worthy, O God. Thank you, Jesus. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Amen. Thank you, Praise Lord. God. Hallelujah. Jesus. Purihin ka, Amen. Panginoon. Purihin ka, Hallelujah. Panginoon. Amen. And kami ay Okay. nagpapasalamat sa Panginoon for Amen. joining us sa aming prayer meeting ngayong araw na to. And we are inviting you again this coming Wednesday to join with Amen. us sa aming devotion and prayer meeting. See you again on Wednesday. God bless po and Bye-bye. bye-bye. Miss you all.